Noong ika-18 siglo, ang Minalabak ay madalas na lusubin ng mga Moro. Ang mga pag-ataking ito ay naisulat ni Francisco Malari sa kanyang aklat na Ibalon, Under Storm and Siege. Dalawang paglusob sa Minalabak ang binanggit ni Malari. Una, ang pag-atake noong ika-7 ng Disyembre, 1774, kung saan sinalakay ng mga piratang Moro ang bisita ng Talisay, at mga 70 hanggang 80 katao ang nasaktan, napatay o binihag, at ang paglusob noong ika-25 ng Nobyembre, 1783, kung saan nakapatay ng Moro ang mga taga-Minalabak, ngunit 4 sa kanilang hanay ang nasawi, kasama ang Teniente Mayor. Sinunog din ng mga Moro ang 3 bahay at dinukot ang 11 kababaihan. Dahil sa mga pag-ataking ito, nabuo ang isang alamat na pinaniniwalaan ng mga taga-Minalabak na totoo. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano ipinagtanggol ng Minalabak ang kanilang bayan mula sa paglusob ng mga Moro. Noong panahon ng mga Espanyol, ang Minalabak ay nabigyan ng isang napakalaking kampana. Napakalaki nito na kung saan naririnig ito sa maraming lugar. Sinasabi na nakarating ang mga Moro sa Minalabak dahil sa paghahanap nila sa napakalakas na tunog ng kampanang ito. Nang makarating sila sa bayan ng Minalabak, inatake nila at sinira ang payapang bayan. Nang halos sumuko na ang mga taga-Minalabak, 3 misteryosong lalaki ang lumitaw. Isang pari na may dalang krus at aklat, ang isa naman ay nakadamit din bilang pari, ngunit may dala itong sibat. Ang ikatlo ay nakasakay sa isang puting kabayo, may hawak na sibat at espada, at may dalang makulay na watawat. Sinabi ng mga ito sa mga mamamayan ng Minalabak na huwag sumuko. Napakahusay ng 3 kaya nagkaroon sila ng inspirasyon na lumaban. Ang 3 na pinangalanan bilang Felipe, Santiago, at Santiago de Galicia, ang nanguna sa mga tagapagtanggol. Si Santiago de Galicia ang nanguna sa pagsalakay laban sa mga kalaban, habang ang isa pang Santiago ay gumamit ng sibat upang paralisahin ang mga kaaway. Samantala, si Felipe ay hindi lumaban ngunit patuloy na nangangaral sa gitna ng labanan, nagbibigay ng tulong sa mga sugatan at namamatay. Bilang paggalang sa kanila, ang bayan ay pinangalanan ang kanilang patron bilang San Felipe at Santiago. Si Santiago de Galicia naman ay naging patron ng Babumbong, isang kalapit na baryo. Dahil sa karanasang ito, ang mga tao ay agad na nagdesisyon na ibaon ang malaking kampana upang hindi na ito muling marinig. Kinabukasan, ang kampana ay ibinaon sa labas ng bayan sa lugar na tinatawag na Kiriaon. Mula noon hindi na naririnig ang kampana, hindi na muling sinalakay ng mga Moro ang bayan, at ang mga tao ay natuwa. Sinasabi na sa tuwing may nagtatangkang hukayin ang kamapana, ay bumabagsak ang malakas na ulan at nagdidilim ang buong kaulapan kahit na maaraw. Kaya, pinaniniwalaan ng mga tao na ang kampana ay may sumpa. Sa kasalukuyan marami pa rin sa mga taga-Minalabak ang naniniwala na totoo ang alamat ng napakalaking kampana.